Welcome to Brian Tech. Good day mga katek, at meron tayong i-repair na printer. Ito ay Epson L3210. So ang problema nito mga katek ay hindi kumpleto ang mga kulay niya. So atin munang i-on ang ating printer, tapos ating i-test print para makita natin. Yun, ayan po mga katek, wala pong kulay o hindi kumpleto ang kulay. So ito ang ating troubleshoot ngayon mga katek. So let's go. Atin muna ang i-off ang ating printer at hugutin natin ang power ng printer. Alright, buksan na natin mga katek ang ating printer. So ito na mga katek, lagyan muna natin ng screw o screwdriver para hindi sisira ang ating scanner. At ito mga katek, at itong hugutin o ating hilain kasi nakalock to. So ang gagawin natin mga katek ay hugutin natin to para ma-release. Right, ayun, na-release ang mga katek. So next gagawin natin mga katek ay atin itong hugutin itong apat na ito. Ito mga katek, hugutin natin ito. Yan, kita nyo mga katek, walang laman ang sayan. Pati na rin ang magenta, walang laman, empty siya. Yellow, wala rin laman mga katek. At saka ang kanyang black, yun, wala rin laman mga katek. So kapag ganyan mga katek, hindi talaga kumpleto ang kulay niya. So ang gagawin natin mga katek, kaya atin pong higupin mga katek gamit ang syringe. Ito na po ang syringe mga katek. Hugutin ko to o higupin ang sayan muna para may laman ang sayan natin mga katek. Alright mga katek, next ang ating higupin ay yung magenta mga katek para magkaroon ng laman ang magenta. So ito ay gagawin natin sa lahat ng kulay mga katek, yung apat na kulay, yung cyan, magenta, yellow at black. So yun gagawin natin mga katek. Sa paghigop pala ng ink mga katek, dapat po ay puno-puno para walang hangin po sa loob. Ganyan po, dapat puno. Alright mga katek, natapos na lahat natin gawin ang paghigop ng ink. Ayun, cyan, yellow, magenta, at saka black. Okay, lahat ay may laman na mga katek. Pwede natin ibalik doon sa kanyang lalagyan ng cartridge o sa lalagyan niyang head niya. Alright mga katek, natapos na. So next natin gagawin mga katek, atin na ibalik lahat. Alright mga katek, natapos na natin ibalik. So atin nang isira ang ating printer. Alright mga katek, natapos na natin ilagay lahat o ibalik sa lahat
So atin munang i-power ang ating printer para mag-test tayo ng power cleaning or deep cleaning para mahigop lahat papunta sa head mga katek, para ma-okay na ang printout niya. Oops, atin munang i-on ang printer mga katek, nakalimutan kong i-on. Ayun, naka-on na. Okay, so next atin munang i-normal ang kanyang lights. Pagkatapos yung normal na, magkuha na tayo mga katek, mag power cleaning. Ito power cleaning. Yan. Next sila ito mga katek. Tapos i-check nyo yung dalawang box. Tapos okay, restart. So ang gagawin natin mga katek, hintayin natin to matapos sa kanyang loading, yung bar. Yan ay power cleaning mga katek, para higupin niya lahat ng mga ink papunta sa kanyang head mga katek. So ating hihintayin to mga katek hanggang sa mapuno ang kanyang loading bar. Ayun mga katek, malapit na matapos ang ating power cleaning. Kunti na lang hihintayin natin mga katek ang matatapos siya. Ayun, tapos na. I-finish muna natin to mga katek. Tapos ang next na natin gagawin mga katek ay mag-test print tayo mga katek. So lagay ko muna ng bond paper para mag-test print tayo mga katek kung okay na ba talaga ang lahat ng mga kanyang kulay, yung 4 na kulay. Wait lang mga katek ha, buksan ko muna ang ating Word at mag-print out na tayo mga katek. Okay, mag-print na tayo. Ayun, naka-print out na tayo mga katek. Tignan natin mga katek ang resulta. Ayun mga katek, may black na, cyan, yellow, magenta. Ayun mga katek, okay na lahat mga katek. Buo na ang kulay niya mga katek. Yan na po ang print out niya ngayon mga katek. So yung previous print out niya mga katek ay ganito po mga katek. Yan, putol-putol o walang kulay lahat. So yun na po ang gagawin niyo mga katek kapag ganito ang resulta na kanyang print out at yung wala ng ink doon sa kanyang lalagyan. Higupin nyo lang mga katek. Okay na mga katek. So i-off na natin mga katek. At salamat sa panonood mga katek. Thank you for watching.